Isang agam-agam naman ang susunod na magiging hakbang ng Senado. Ngayon nasa kamay na nila ang next constitutional phase para sa impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Ang say ng ilang mambabatas hinggil dito, alamin po natin sa report ni Faith Santiago. Ang sa atin naman, no, nagsimula na tayo ng proseso, galangin hanggang dulo, no, at mangyari yung bawat step of the process in a way na hindi binabali at binabaliktad yung batas at yung regulasyon. Yan ang mensahe ni Kabataan Party List Representative Rene Co sa Saturday News Forum nang tanungin ukol sa posibleng epekto ng pagpapalit ng liderato sa Senado sa impeachment process. Ayon kay Co, may tatlong posibleng epekto ang pagbabago sa liderato, lalo na't anilay hayag ang pagkakampi ng ilang senador kay Vice President Sara Duterte. Una na rito ang posibleng pagkaantala ng impeachment trial, kaugnay na interpretasyon sa salitang forthwith o immediately. Pangalawa ang aktual na pagdaos ng paglilitis kung saan binalikan ni Co ang mga naging issue noon sa impeachment trial ni former President Joseph Estrada, partikular ang issue sa pagbubukas ng envelope na naglalaman ng mahalagang ebidensya. Iginiit ni Co na sana'y hindi ito mangyari. Pangatlo naman ang mismong resulta ng botohan dahil kailangan ng 2/3 vote para sa conviction na maaari-ani ang magresulta sa pag-absolve kay Vice President Duterte. Ukol sa posibilidad na hindi ituloy ang trial, binigyan diin ni Co na dapat manatiling mapagmatyag ang publiko. Kailangan i-apply doble-doble yung pressure sa Senate and ginagawa na to ng kabataan para maramdaman no, yung totoong pulso ng taong bayan, which is dapat simulan na sa kagyat forthwith ang trial. Ani ay 69% ng mga Pilipino ang gusto na magsimula ng trial, maging ang mga supporter ng bise upang iklaro ang kanyang pangalan. Samantala, ibinahagi ni House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon na dadalo ang 11 miyembro ng House Prosecution Panel sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Una, paggalang po sa Senado. Pangalawa, paggalang po doon sa proseso na itinatadhana po ng konstitusyon po mismo. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, 13 sa tanghali ng Congress TV.